Sa unang tingin, parang ordinaryong deployment lang ng mga barko. Pero kung susuriin natin ng mabuti, may mas malalim na kahulugan ang pinakabagong hakbang na ito ng Pilipinas. Dahil ngayong opisyal nang nakumpirma na sasali ang ating bansa sa pinakamalaking international maritime exercise sa buong mundo, isang tanong ang bumabalot sa marami, gaano na nga ba kalakas ang Pilipinas para makisabay sa mga pinakamodernong hukbong dagat sa mundo? At mas nakakagulat, hindi lang isang barko ang magrerepresenta sa ating bansa. Sa pinakabagong FB Reels na inilabas ng Philippine Navy, ipinakita ang dalawang mahahalagang sasakyang pandagat na magdadala ng watawat ng Pilipinas sa RIMPAC 2026, ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy at ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Ito ang kwento ng paglahok ng Pilipinas sa RIMPAC 2026, at kung bakit mahalaga ito para sa kinabukasan ng ating maritime security. Kamakailan lamang ay naglabas ng isang opisyal na video ang Philippine Navy na may mensaheng "One Country, One Flag, United by Duty." Isang simpleng pahayag ngunit napakalalim ng kahulugan. Ipinapakita nito ang pagtutulungan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa iisang misyon, ang katawunin ng Pilipinas sa isa sa pinakamahalagang maritime exercises sa buong mundo. Ayon sa post, parehong maglalayag ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang kumatawan sa bansa sa Rim of the Pacific Exercise o mas kilala bilang RIMPAC 2026. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang RIMPAC ay nangangahulugang Rim of the Pacific Exercise. Ito ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong multinational naval exercise sa buong mundo. Ginaganap ito kada 2 taon sa paligid ng Hawaii at pinangungunahan ng United States Navy. Daan-daang barko, submarino, sasakyang panghimpapawid, at libu-libong sundalo mula sa iba't ibang bansa ang nagsasama-sama upang magsanay sa iba't ibang senaryo ng maritime operations. Sa nakalipas na mga taon, mahigit 20 bansa ang regular na lumalahok sa RIMPAC. Kabilang dito ang Estados Unidos, Japan, Australia, Canada, South Korea, United Kingdom, France, Germany, Singapore, at marami pang iba. Ang pangunahing layunin ng ehersisyong ito ay mapahusay ang interoperability o kakayahang magtulungan ng iba't ibang hukbong dagat sa panahon ng mga tunay na operasyon. Kasama rito ang anti-submarine warfare, air defense, humanitarian assistance, disaster response, search and rescue, maritime interdiction operations, amphibious operations, at maging ang live fire exercises. Sa madaling salita, dito sinusubok kung gaano kahusay makipag-operate ang bawat bansa kasama ang kanilang mga kaalyado. At para sa Pilipinas, napakahalaga ng partisipasyong ito. Tandaan natin na ang ating bansa ay isa sa may pinakamahabang baybayin sa buong mundo. Napapalibutan tayo ng dagat at nakadepende ang ating ekonomiya, seguridad, at kalakalan sa malayang paggamit ng ating maritime domain. Kaya naman habang patuloy ang modernisasyon ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, mahalaga ring magkaroon ng pagkakataon ang ating mga tauhan na magsanay kasama ang mga pinakamahusay na hukbong dagat sa buong mundo. Ngayon, pag-usapan natin ang 2 barkong nakita sa opisyal na video. Una ay ang BRP Miguel Malvar. Isa ito sa pinakabagong major surface combatants ng Philippine Navy at kabilang sa bagong Miguel Malvar class frigates na itinayo ng South Korea. Ang barkong ito ay kumakatawan sa bagong henerasyon ng mga pandigmang barko ng Pilipinas. Mas moderno ang sensors nito, mas advanced ang combat systems, at mas malaki ang kakayahan nito kumpara sa mga lumang barkong matagal nang nagsilbi sa Philippine Navy. Sa maraming defense observers, ang paglahok ng BRP Miguel Malvar sa RIMPAC ay isang malaking pagkakataon upang maipakita ang kakayahan ng bagong barkong ito sa international environment. Hindi lamang ito simpleng pagpapakita ng barko. Isa rin itong pagkakataon upang subukan ang interoperability nito sa mga barko ng iba't ibang bansa. Makakatulong ito sa pagsasanay ng mga tripulante at sa mas mabilis na pagdevelop ng operational experience ng barko. Samantala, ang ikalawang barkong nakita sa video ay ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Marami ang nakakakilala sa barkong ito bilang isa sa pinakamalaki at pinakamodernong patrol vessels ng PCG. Orihinal itong itinayo sa France at naging simbolo ng lumalakas na kakayahan ng Philippine Coast Guard sa maritime law enforcement, search and rescue, at humanitarian missions.
Ang paglahok ng BRP Gabriela Silang ay nagpapakita na hindi lamang military operations ang binibigyang halaga sa RIMPAC. Kasama rin dito ang maritime safety, disaster response, at iba't ibang non-combat missions na mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan sa karagatan. Kapansin-pansin din ang mensahe ng Philippine Navy na, "One country, one flag, united by duty." Sa nakalipas na mga taon, mas lumalalim ang koordinasyon sa pagitan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Bagamat magkaiba ang kanilang pangunahing mandato, pareho silang may mahalagang papel sa pagprotekta sa karagatan ng bansa. Sa panahon ngayon kung saan dumarami ang mga hamon sa maritime security, mahalagang nagtutulungan ang dalawang organisasyon. At ang kanilang sabayang paglahok sa RIMPAC ay malinaw na simbolo ng pagkakaisang ito. Isa pang mahalagang aspeto ng RIMPAC ay ang pagpapalakas ng international partnerships. Hindi lihim na ang Indo-Pacific region ay isa sa pinakamahalagang rehiyon sa mundo pagdating sa ekonomiya at seguridad. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan at dito rin matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking hukbong dagat sa mundo. Dahil dito, mahalaga para sa Pilipinas na magkaroon ng matibay na relasyon sa mga bansang may parehong interes sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan, at malayang paglalayag. Sa pamamagitan ng RIMPAC, nagkakaroon ng pagkakataon ng ating mga sundalo at Coast Guard personnel na makipagpalitan ng kaalaman at karanasan sa kanilang mga katapat mula sa iba't ibang bansa. Hindi ito natututunan lamang sa loob ng silid-aralan. Ang tunay na karanasan ay nakukuha sa aktwal na operasyon at pagsasanay sa dagat. Bukod dito, ang partisipasyon sa mga ganitong malalaking ehersisyo ay nagbibigay rin ng kumpiyansa sa ating mga tauhan. Mas naiintindihan nila ang mga modernong pamamaraan ng operasyon. Mas nagiging pamilyar sila sa advanced technologies. At mas napaghahandaan nila ang mga posibleng hamon na maaaring kaharipan ng bansa sa hinaharap. Para naman sa mga ordinaryong Pilipino, maaaring itanong ng ilan kung bakit mahalaga ang ganitong klaseng military exercise. Ang sagot ay simple, kapag mas mahusay ang pagsasanay ng ating mga tauhan, mas handa silang tumugon sa anumang sitwasyon. Hindi lamang ito para sa panahon ng digmaan. Mahalaga rin ito sa panahon ng kalamidad, maritime accidents, search and rescue operations, at iba pang emergency situations. Sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo at iba pang natural disasters, napakahalaga ng kakayahang mabilis na tumugon sa mga sakuna. At isa sa mga benepisyong nakukuha sa mga international exercises tulad ng RIMPAC ay ang pagpapahusay ng kakayahang yun. Habang papalapit ang pagsisimula ng RIMPAC 2026, inaasahan na mas marami pang updates ang ilalabas tungkol sa magiging partisipasyon ng Pilipinas. Maraming defense enthusiasts ang sabik na makita kung anong mga aktibidad ang sasalihan ng BRP Miguel Malvar at BRP Gabriela Silang. Posible rin na magkaroon ng iba't ibang bilateral at multilateral engagements kasama ang iba pang participating nations. Sa huli, ang paglahok ng Pilipinas sa RIMPAC 2026 ay higit pa sa simpleng pagpapadala ng mga barko. Isa itong mensahe sa mundo na patuloy na lumalakas ang kakayahan ng ating bansa sa larangan ng maritime security. Isa rin itong patunay na seryoso ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kooperasyon sa mga kaalyado at partner nations. At higit sa lahat, isa itong simbolo ng dedikasyon ng ating mga mandaragat at Coast Guard personnel na araw-araw na nagsisilbi upang protektahan ang ating karagatan. Mula sa BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy hanggang sa BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard, dala nila hindi lamang ang bandila ng Pilipinas kundi pati ang tiwala at pag-asa ng sambayanang Pilipino. Kaya habang papalapit ang RIMPAC 2026, isang bagay ang malinaw, ang Pilipinas ay patuloy na sumusulong, patuloy na nagmomodernisa, at patuloy na naghahanda upang maging isang mas matatag at mas maasahang maritime nation sa rehiyon ng Indo-Pacific.